Komya, o tawagin na lang daw siyang Bowie. Pag-aaral ng isang luma at matandang kaalaman ang kanyang trip. Si Bowie ay miyembro ng grupo ng mga witch. Lumalabas ako before, naglalaro ka. Yung ito yung ginagawa ng mga normal na bata. Yun. Alam mo yun, hindi ko naramdaman yung saya ko na naramdaman ko na nakabasa ako ng witch ko. Noon, basta sinabing witch ay mangkukulam. At ang unang iniisip ating itsura nito ay isang babaeng hukluban. Pero sa pagdaan ng panahon, iba na ang tawag sa kanila. Sila na ang mga modernong wican o witches na karamihan sa nagkaka-interes ngayon ay mga kabataan. Eko, aray. Ito ang karaniwang ritual ng isang wican kapag gumagawa ng isang spell. Isa lang daw ito sa mga kayang gawin ni Jaron o Bowie sa mahigit 5 taon na pagiging isang wican. Nag-aaral ako kung paano mangulam. Nag-aaral ako kung paano magtanggal ng kulam. Nag-aaral ako kung paano manggayuma at nag-aaral ako kung paano labanan ng mga manggayuma. Yung wika, ito yung religion na kung saan lahat ay balance. Babae, lalaki ay balance. Matanda, bata, balance. Lahat balance. Both. Kung gumawa ka ng masama din ibabalik sa'yo. Kung gumawa ka ng mabuti, merong mabuti. Kung may mabuti, may masama. Namana daw ni Bowie sa angka ng mami niya ang pagkahilig sa witchcraft. Wicca practitioner din ang kanyang tiyahin. 8 taon pa lang si Bowie noon, nakaranas na daw siya na magkaroon ng kalaro na siya lamang ang nakakakita. Kasi bata pa lang ako noon, hindi na ako sa paranormal at wala pa akong background. Bata pa lang ako noon, marami akong nakikitang kakaiba. Natatandaan ko may kalaro talaga akong bata na lagi. Doon tayo sa saan na yun? Dito sa Siniloan na rin. May lagi akong kalarong bata na batang lalaki na katulad. Kasi laki ko din noon, akala ko normal na tao yun. Yun pala hindi siya normal. Nagsimulang lumawak ang interes ni Bowie sa witchcraft ng mag-edad 13. Bumili si Bowie ng iba't ibang libro tungkol sa mahika. Medyo weirdo sa kanya talaga kasi marami nang pinaggagawa na hindi gawain ng bata eh. Yan ang ano-anong mga ginagawa, nakakapaggawa ng mga voodoo doll, mga yung dream catcher. Madalas kami yung magtalo tungkol dyan. May time pa nga na yung mga research niya, minsan sinulog ko eh. Hindi ako naniniwala dyan nung una. Pero yung makita ko, parang naiiba nga kasi di ba, parang mga mga nakaitim sila eh. Parang hindi ko kumasakyan ko anong pinagagawa nila. Hindi rin naging madali kay Bowie na ipaliwanag sa mga kababata ang kakaibang kakayahan. Kakaiba man daw ang kanyang paniniwala, isa pa rin siyang normal na tao. Ang tawag Francisco satanista. Kasi yung mga itsura ng damit ko noon, medyo may pagka-gothic. Yung mga pendant na suit ko ng lalaki eh, mga baligtad na cross. Pero hindi ako satanista. Sa edad na 18, isa siya sa mga estudyante ni Ruel Ruiz na kilalang witchcraft teacher. Nakasama rin siya sa mga psychic sa TV show Nanginig. Dito sa lugar na ito, pinakamabigat yung emosyon dito. Ito mismo sa lugar nito. Sa ngayon, patuloy siyang hinahasa sa paranormal investigation. Buwi yung eagerness talaga. No? Yung passion to do it. Alam mo yung gusto niyang gawin kahit na sa malayong lugar, kahit na taga Laguna. So malamang yung past life, meron siyang hindi natapos yung pag-aaral. O kaya sabihin natin isa siyang witch din yung past life or warlock or whatever. Pwedeng makukulang. Kapag wala sa klase, dito sa kanilang bahay sa Sinuluan, Laguna, tumatambay si Bowie. Tulad ng ibang mga kabataan, may iba rin daw gimmick si Bowie bukod sa witchcraft.
Pero siguro sa ibang tao, isipin nila parang weirdo o psychotic. Siguro. Kasi nga, may ganun siyang Pero sa amin, ayos lang. Tanggap naman namin. Pero di lahat kayang tanggapin si Bowie. Isa na dito ang babaeng unang nagpatibok ng kanyang puso. Mabilis ako nag-aaral ng girlfriend. Tapos, iniwan niya ako dahil dito sa craft ko. Na-discover niya na bakit daw gano'n, bakit daw ako may mga ganito sa bahay. Bakit daw yung mga binabasa kong books tungkol sa witchcraft. Iniwan niya ako dahil natakot siya sa akin, baka daw ayaw daw mag-boyfriend na sa Larissa. Hinayhawa na lang siya kasi yun ang pinagniwalaan niya. Dito sa isang bakanteng lote, ipinakita sa amin ni Bowie kung paano ang ritual sa pagkausap sa mga elemento sa lupa na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Dito sa lugar ito napakarami. Dito, karamihan mga elementals. Kaya ako napili yung lugar na ito. Kasi ito yung tumawag ng pansin ko. Ito yung punong to. Pinaikot ko silang lahat kasi para nagpagpagsindi ako ng incense, tapos binigyan ako sa tigis-tigis, tapos pinaikot ko sila sa puno, pinalibutan ko para ma-invoke yung presence ng entity na nasa puno ko. Yung entity dito is malaking lalaki. Malaking lalaki na kapre. Yung short kapre. Meron dito sa punong to. Harmless naman siya. Hindi siya nananakit. Sinapulan din kami ni Bowie ng pagbabasa ng kapalaran ng buhay ng tao at panghuhula sa pamamagitan ng mga cards. Okay naman po yung health niyo, pero ngayon, parang may nakikita akong sakit. Pero, pwede hindi niya, pero malapit na. Parang ma-hospitalize kayo. Pero gagaling din naman po yan. Dahil sa nakikita kay Bowie, pati ang kanyang bunsong kapatid na engganyo na rin sa witchcraft. Interesado siya. Pero takot siya sa multo eh. Sige, tuturuan kita. Pero ngayon, nag-umpisa na kami mag-training gabi-gabi. Nag-meditate siya, sama ko siya sa mga meditations. So, tinuturuan ko siya ng mga basic. Para kay Bowie, isa rin daw propesyon ang pagiging isang psychic. Kung kailangan mo ng tulong paranormal, sa amin ka pupunta. Diba? Kung may kakaiba na nangyayari, sa amin na pupunta. Profession yun eh. Hindi namin basta sinasabi na gumagawa kami ng storya. Nag-research kami, nag-aaral kami. Kaya hindi ko minamali at ang ganito. Paranormal at anita. Baliw, satanista, kulto. Kahit na raw ano pa ang ibansag sa mga tulad nilang wikan, baliwala ito kay Bowie. Wala raw siyang sinasaktan at may respeto siya sa ibang tao. Kaya't karapatan din daw niyang irespeto ng iba ang kanyang pagkatao.